Sumainyo ang Panginoon. At sumairin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, pagpasok ni Jesus sa Kapernaum, lumapit ang isang kapitang Romano at nakiusap sa kanya, "Ginoo, ang alipin ko po'y na paralysis. Siya'y nararatay sa amin at lubang nahihirapan. Paroroon ako at pagagalingin siya." Sabi ni Jesus. Ngunit sumagot sa kanya ang kapitan, "Ginoo, hindi po ako karapat-dapat na puntahan pa ninyo sa aking bahay. Sabihin po lamang ninyo at gagaling na ang aking alipin. Ako'y nasa ilalim ng mga nakatataas na pinuno at ako naman ay minasasakupang mga kawal. Kung sabihin ko sa isa, humayo ka, siya'y humahayo, at sa iba, halika, siya'y lumalapit. At sa aking alipin, gawin mo ito, at ginagawa niya." Namangha si Jesus nang marinig ito, at sinabi niya sa mga taong sumusunod sa kanya, "Sinasabi ko sa inyo, na hindi ako nakatagpo kahit sa Israel ng ganitong kalaking pananalig. Tandaan ninyo, marami ang darating buhat sa silangan at kanluran at dudulog sa hapag na kasalo ni na Abraham, Isaac at Jacob sa kaharian ng langit." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo mo na po ang lahat. Magandang tanghali po sa inyong lahat. Patuloy po tayong naghahanda dahil tayo po ay nasa panahon ng Adbyento, paghahanda sa pagdarating ng ating manunubos sa pagdating ni Jesus. Pero ano nga po ba ang disposisyon ng isang taong naghahanda ngayong panahon ng Adbyento? Sa atin pong ibanghelyong napakinggan, tila tinuturuan po tayo ng dalawang bagay upang maihanda natin ng lubos ang ating mga sarili. Una, napakinggan po natin sa kwento sa ating ibanghelyo na merong isang kapitang Romano, isang centurion, ang lumapit sa Panginoon upang pagalingin ang kanyang alipin. At ano po ang pwede nating mapagnilayan sa kwentong ito? Na tayo minsan, aminin natin o hindi, may mga pagkakataon na kapag tayo ay lumalapit sa Panginoon, yung pansarili lang natin ang hinihiling natin. Tama po ba? Pupunta ako sa simbahan ng Quiapo, mananalangin ako sa mahal na pong Jesus Nazareno kasi meron akong gusto para sa aking sarili. Madalas, ang ating mga panalangin ay nagpapatungkol sa ating sariling pangangailangan. Pero sa ating ibanghelyong napakinggan, ano ang panalangin ng kapitang Romano? Hindi para sa kanyang sarili, kundi para doon sa kanyang alipin. At ano po ang tinuturo nito sa atin mga kapatid? Na ngayong panahon ng Adbyento, ang pagkakaroon ng malasakit sa kapwa ay isang paraan upang ihanda ang ating sarili na tanggapin ang Panginoon sa ating mga buhay. Kaya nga, ngayong panahon ng Adbyento, tingnan natin yung ating mga paligid. Sino ba ang nangangailangan? Sino ba ang kailangan ng tulong? Sino ba ang kailangan ng panalangin? Kasi baka ngayong panahon ng Adbyento, nakatuon lang tayo sa ating mga pansariling pangangailangan at hindi natin nakikita ang pangangailangan ng iba. Mga kapatid, upang matanggap si Jesus, kailangan din nating tumingin sa mga taong nangangailangan kay Jesus. Upang matanggap natin ng buong buo ang Panginoon ngayong darating na Kapaskuhan, nawa makita rin natin
na may mga taong nangangailangan din kay Jesus. At yun sa buhay natin, matuto tayong magmalasakit at tingnan ang pangangailangan ng iba. Ang mundo po natin ngayon ay hindi perpekto. Ang mundo po natin ngayon tila malungkot dahil maraming pagsubok. Pero nagkakakulay ang mundo kung ang bawat isa sa atin may malasakit sa isa't isa. Nagkakaroon ng kapayapaan sa mundo, namumutawi ang pag-ibig sa mundo kung ang bawat isa sa atin may malasakit sa isa't isa. Kaya mga kapatid, sa araw na ito, wag lang sana nating tingnan yung ating mga pansariling pangangailangan at ilapit yun sa Panginoon, kundi ilapit din natin ng iba na tunay na nangangailangan kay Jesus. Pangalawang disposisyon na maganda nating gawin ngayong panahon ng Adbyento ay ang pagkakaroon ng pananampalataya. Tandaan natin na itong kapitang Romano sa ating ebanghelyo hindi naniniwala sa Diyos. Hindi nga sila Hudyo. Pero alam nila, sa dulo ng ebanghelyo, sinabi ng Panginoon, ngayon lamang ako nakakita ng ganitong kalaking pananalig sa buong Israel. Bakit? Dahil nandoon yung pagtitiwala, paniniwala ng kapitang Romano na kumapit sa kakayanan ni Jesus. At marahil yan din ang panawagan sa atin ngayong panahon ng Adbyento, na tayo ay patuloy na naghihintay sa Kanya, sa Kanyang pagdating, ngunit kasama sa ating paghihintay ay tayong lahat ay maniwala at magtiwala na hindi tayo pababayaan ng Diyos. Na tayong lahat maniwala at magtiwala na kasama natin si Jesus sa anumang hirap ng buhay na meron tayo. At tandaan natin sa Ebanghelyo, gumaling yung alipin ng kapitan ng Romano. Bakit? Dahil malalim ang pananalig, malalim ang pagtitiwala, malalim ang pananampalataya. Kaya mga kapatid, sa araw na ito, magandang pagnilayan at magandang pagdasalan. Inihahanda ko yung aking sarili, inihahanda ko ang aking puso upang tanggapin ang manunubos, pero kasama sa paghahanda ay ang pananampalataya na ako ay magniniwala at magtitiwala na ako ay hindi pababayaan ng Diyos. Mga kapatid, sa pagpapatuloy po ng ating banal na misa para sa araw na ito, dalawang bagay ang pinapaalala sa atin. Magmalasakit sa kapwa at patuloy na manampalataya at maniwala sa kakayanan ng Diyos. Dahil kailanman ang Diyos, hindi tayo bibiguin. Kailanman ang Diyos, hindi tayo iiwan. Kailanman ang Diyos, laging diringgin ang ating panalangin. Amen.